God's day to all, kapamilya! Welcome again po sa ating daily devotion. So, Thursday na naman po. So, tara na po. Mag-pray na po muna tayo bago tayo mag-start. Good morning, Father God in Heaven. Nandito na naman po kami mga anak ninyo. Nawa po, hindi po kayo makulitan sa amin. Sa araw-araw, Panginoon, na humingi kami sa inyo ng gabay. Turuan niyo po kami. At tulungan niyo rin po ako, Lord, kung papaano po niyo gustong explain yung devotion namin sa araw na to. Kayo po magsalita at manguna, Panginoon. We love you, Lord. Be with us. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. So, ayan, Thursday na naman po. Kaya, mag-start na po tayo. Tara na. Ang ating pong devotion for today is entitled When We Pray. Pagka po tayo'y nananalangin. At ang verse po natin is taken from Psalms 145 verse 18. Pag Psalms po, alam na natin karamihan po talaga to si King David ang nagsulat. Sabi po niya doon, the Lord is close to everyone who prays to Him. Pause muna. The Lord is close to everyone who prays to Him. Kaya, maniwala po tayo, we are close to Jesus, we are close to the Lord. Kasi po, naniniwala po ako na bago po ang lahat, nananalangin po tayo bilang mga Christian, bilang mga anak ng Diyos. Tapos, sabi pa po niya, to all, close to everyone who prays to Him, to all, sabi niya, who truly pray to Him. O yung mga totoong nananalangin po, ang sinasabi ni King David dito, sigurado siya sa sinasabi niya. Alam niyo po kung bakit? Kasi pakiramdam ko po at nakakwento po ng buhay ni King David mula sa shepherd na bunso na parang siguro patpatin siya kaya hindi siya pinagkakatiwalaan ng ganun ng tatay niya. Siya po yung pinili ng Panginoon. At nakita po natin na sunod-sunod po yung victory ni King David dahil alam niyo po ang sikreto niya. Malambing po siya sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po halos lahat ng Psalms dito ginawa niya. Pag natatakot siya, pag may problema siya, kapag masaya siya, sumusulat lang siya sa Panginoon, masyado siyang malambing. Yun naman po yung panalangin natin sa Panginoon. Tayo po ba? Ganon din po ba tayo sa Panginoon? Si Lord nga po hindi na tayo ini-expect magsulat-sulat pa eh. Pero yung manalangin tayo ng totoo, yun po. Kaya po siguro sinulat to ni King David kasi ramdam niya talaga dahil ganun siya manalangin sa Panginoon. Na to the point na kahit na nagkamali siya noon na sobrang-sobra, natanggap niya yung consequences niya sa mga kasalanan niya, pero makikita pa rin na yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Bumalik pa rin siya at humingi ng kapatawaran. Nagsulat pa nga po siya ng Psalms noon na sorry siya sa kasalanan niya. Yun po. So, balik na po tayo. Ang daldal ko talaga. So, ito po ang sinabi ni Pastor Max Lucado. So, yung mga sinabi lang po dito ni Pastor Max Lucado, yung mga proof na ganon tayo naririnig ng Panginoon at close siya sa lahat ng mga totoong nananalangin sa Kanya. Proof number 1, sa first paragraph, kwento po dito ni Pastor Max Lucado. Sabi po niya, when the children of Israel went to the battle against the Amalekites, Moses selected the mountain of prayer over the valley of battle. Nasa Exodus 17, verse 8 to 13 po yun. The Israelites won. 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, basahin po natin. Baka tayo may makitang at ma-encourage tayong lahat. Exodus 17. Yeah.
At yung Exodus 17. Ayan po. Exodus 17:18. Ito na po. 18 to 13. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. Huh? So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, and the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other side, so that his hands remained steadily till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Kung sa binasa po natin, nakita natin na sa panalangin at biro nyo, nire-raise yung hands niya na talagang nananalangin truly kay Lord, to the point na may assistant siya na si Aaron sa kabilang kamay at sa isang kamay. Sige nga po pagka may battle tapos nakaganyan ko, talagang mga ngalay po ang kilikili natin. Kung minsan po kasi ang battle talaga natin, murugdobang panalangin ang kailangan. Pero po dito makikita na pagka tayo po nasa Panginoon at totoo tayo nananalangin, panalo tayo sa laban ng buhay. Ayan. So, sa second paragraph naman po, ang sinabi naman niya dito, yung story naman po ni Abraham. Sabi niya, when Abraham learned about the impending destruction of Sodom and Gomorrah, he remained standing before the Lord, rather than rush out to warn the cities. Naalala niyo po, di ba si Abraham, yung pamangkin niya, pinagpili niya. Tapos ang pinili ni Lot, yung pamangkin niya, dun sa mas may tubig, yung sigurado mabubuhay yung mga flocks niya. Naging successful naman po talaga itong pamangkin niya. Yun lang po. Sabi niya nga, yung success niya, kumbaga, hindi full success dahil alam niyo po yun, nasama po siya sa mga wicked people na i-destroy ng Panginoon. Kung kayo po yun, yung pamangkin niyo, nagiging pariwaraan na ang buhay niya o masasama siya o masasangkot siya sa mga bagay na dahil lang sa mga kasama niya doon. Tingnan niyo po yung favor ng Panginoon, no? Pero siya, hindi niya po pinuntahan siguro, ang layo pa po, no? Hindi niya pinuntahan, ang inuna niya pa rin, manalangin sa Panginoon. At diba, ang ginawa po ni Lord, nakibargain siya, sabi na, Lord, please po Lord, yung pamangkin ko. Ano pong ginawa ng Panginoon? Sige, pinadala ng anghel para ma-save hindi lang siya, kundi mga apo niya na sa pamangkin niya at yung kanyang asawa ng kanyang pamangkin. Meron pang talagang pinadala pa, especially na ginawa ni Lord para lang mailigtas si Lot at yung buong family niya. At kung meron pang mahal sa buhay yung mga anak niya, pwede. Kung sino pang pwede, isama ninyo. Nakakatawa po yan. Parang pinapakita ni Lord na sa laban po natin sa buhay, panalangin po talaga yung kailangan. Ano man po, napapalibutan man po yung mga mahal natin sa buhay, yung mga pamangkin man natin, kaibigan man, kamag-anak sa isang lugar na kung saan hindi natutuwa ang Panginoon, at kung meron mang mga problem na hinaharap, hindi man po tayo makapunta personally, but through prayer, with a sincere heart praying for them, God will do something.
Yun po yung nakita ko. Yun po yung ang galing talaga ni Lord, no po. Yun lang yung mga sinabi dito ni Sir Max Tocado, pero yun ang sinasabi ni Lord sa atin, mga kapatid. Kahit di natin sila maabot. Kasi po alam ko, may iba nasa abroad yung mga kaibigan nyo, o nasa abroad yung mga kamag-anak nyo, pero panalangin lang po, aabutin sila ng Diyos. Galing talaga ni Lord. O tapos third paragraph naman, in example naman po, ay si Nehemiah. Sabi niya, advisors informed Nehemiah that Jerusalem was in ruins. He laid a foundation of prayer before he laid a foundation of stone. Si Nehemiah po, di po ito yung nakwento na minsan sa ano natin, sa worship, na isa po siyang butler ng ano na parang nagkaroon siya ng burden doon sa para maitayo uli yung wall of Jerusalem. Pero bago po niya nagawa yun amazingly, na talagang napaka-order, tapos talagang lahat na nagawa, kumbaga nagkaroon siya ng wisdom kung paano niya gagawin na mas mabilis yung favor ni Lord, pati yung mga tao na pupunta doon na kung ito yung parang orderly, ito sa angkan ng mga ganito, sa tribo ng ganito, hanggang dyan kayo. Yung parang si God talaga yung nag-i-instruct sa mga Israelites nun, dahil yung wisdom na binigay ni Lord kay Nehemiah, kakaiba. O tingnan nyo po, kaya po kahit sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, uumpisahan pa rin po natin talaga sa panalangin. Napakahalaga po nun. O diba, tatlong points na. So nung una, sa battle ng buhay natin, pray. Kahit sa mga mahal natin sa buhay, hindi natin maabot sila ni Lord, you pray, truly pray. Tapos kahit anong mga pinapagawa ng Panginoon sa atin, na burden natin na, ito yung pinapagawa sa akin, sabi rin po, mag-pray, truly pray. Tapos, ito po marami pong sample pa. Si Apostle Paul, di po ba sabi niya, si Apostle Paul daw po, Paul's letters contain more requests for prayer than they do appeal for money, possession, and comfort. Hindi po siya humihingi ng mga monetary. Sa totoo nga po, naggagawa siya ng tent, at sa mga panahon na yun, isa sa mga kumbaga highest earner yung mga ganun na tao. Halos ayaw niyang kumuha ng mga tulong. Bigyan na naman ako ng ganyan. Hindi. Mas gusto niya po na ipagnalangin siya. Kaya po bilang mga may mission tayong pinapagawa ng Panginoon, yun daw po yung unang-una at pinaka dapat nating gawin, ang panalangin. O, yan na, 1, 2, 3, 4. O, tapos, ang in-example pa po dito ni Pastor Max Tocado, si Jesus mismo. Alam niyo po ba, sa Mark 1:35, pinakita po na umagang-umaga pa lang si Jesus Christ, madilim pa daw po, kasarapan ng tulog natin yun, umaalis na siya. Yung tipo bang siya lang at ang Panginoon ang makikipag-usap lang siya sa kay God the Father. Doon pa lang po, pinapakita na example na ni Jesus na, dapat talaga uunahin natin ang Panginoon sa ating araw-araw na gawain. Alam niyo po, guilty po ako. Minsan kasi nga po, sinasabi ko sa inyo, pag nagpipray ako kay Lord, tingala ako, nagpipray ako ng kung ano po yung sasabihin ng Panginoon, kung ano yung naalala ko, hinihingi ko yung gagawin sa buong araw. Pero po nahihiya ako kasi si Jesus nga God nga siya, Son of God siya. Pero yung paano niya bigyan talaga ng special moment si Lord, kakaiba po, no? Biruin nyo yun. Sana magaya ko rin. Sana magaya po natin yung wake up in the morning. Naalala ko po tuloy si Sister Ardeen, asawa ni Pastor Erwin na dating na nasa CHCC noon. Madaling araw pa po noon, kaya ko po yun eh. Ngayon parang hindi na ako nakakabangon ng madaling araw dahil sa mga abnormal na po ang ating mga oras. Pero God's grace, sana po magawa din natin.
Tapos, even dismissing the people after po ng pagpipreach niya, pagtuturo sa mga tao. Alam niyo po ba na dinidismiss niya yung mga tao dahil kailangan niyang manalangin sa Ama natin na nasa langit? Hindi lang po yung umaga, kundi yung kailangan niya talaga ng guidance, talagang dependent siya kay Lord. I-dismiss niya muna yung mga tao. Teka lang, time first. Ipipray muna ako kay Papa ko. Sabi, kumbaga, yun po yung mga example ni Jesus Christ. Pati po nung tinuruan pa niya nga tayo kung paano tayo mag-pray sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. For our Father in heaven, yan po yung mga tinuro ng Panginoong Jesus. Kahit po yung cleanse niya yung temple, yung nagalit si Jesus Christ kasi ginagawa nilang marketplace na lang, imbis na manalangin ang mga tao. Siguro ang maingay nila, no? Siguro, bili na kayo dyan, bili, ganun. Siguro hindi na ang tao, walang place of talagang prayer or solitude na makipag-usap sa Panginoon. Ano pa? At yung pinakahuling example po dito ni Sir Max Lucado, kahit sa bingit ng kamatayan, o sa pinakamahirap na haharapin nating pagsubok, yun pa rin po ang sikreto. Manalangin ng totoo. Truly pray to the Lord. He is with us. Sabi niya nga, the Lord is close to everyone. Everyone. Bata ka man, matanda, kunti man ang fit mo o marami. Ano man yung hinaharap mong problema, malaki man yan o maliit. Lahat po yan, sabi niya, everyone who prays to Him, to all who truly pray to Him, the Lord is near to you. Kaya po yun, dito po sa mga sinabi ni Sir Max Lucado, ang dami po nating mga natutunan. Una, katulad kay Moses, na kumbaga sa battle ng mga buhay natin, pagka may mga hinaharap tayo, may mga persecution man tayo hinaharap, o mga mga tao na kung ano-ano ang mga numaaway sa atin, or panalangin daw natin. Kaya katulad kay Abraham, na kahit malayo yung mga kamag-anak natin at may problema sila, hindi pa sumisweldo, kulang ang budget, o di kaya walang trabaho sa ibang lugar, at panalangin lang po natin sila dahil andyan ang Panginoon. Hindi natin sila maabot, pero maaabot sila ng Panginoon. Katulad kay Nehemiah, sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay gamitin niya as His instrument. Kung ikaw man po ay maglilid ng group, o may papapuntahin ka ng Panginoon sa isang tao, abay, panalangin din po ang importante. Pang-apat, sa mga kung paano tayo manalangin, bigyan natin ng talagang special time ang Panginoon, na iwaksin muna natin yung mga ibang ginagawa natin para humingi tayo ng wisdom kay God. At yun po na ano pa ba itong sinasabi dito ni Steffi, kahit po sa pinakamatinding pagsubok nung katulad po nung si Jesus dito na pumunta na siya sa garden to pray before harapin niya po yung pinakamahirap, at yun ang kamatayan. Yun pa rin po ang sikreto, mag-pray. So ang ending po nito sa last sentence po ni Pastor Max Lucado, Jesus immersed His words and works in prayer. Powerful things happen when we do the same. Kaya nga po kapatid, tandaan po natin yun. Powerful things happen when we do the same. When we pray truly to our God the Father. So yun lang po mga kapatid. Sana po
po natin at gayahin po natin yung mga natutunan natin ngayon. Make a special time for God. Anytime of the day. Alam ko naman po kahit anong oras yan. If we truly pray, if we truly pray to Him, He is near. He is close to us. So, pray na po tayo. My Lord, Lord, alam ko po pinapaalala niyo po sa amin na andyan ka lang parati para sa aming lahat, Lord. So, minsan po, kami po yung hindi talaga gumagawa ng way o mas nahihila po kami ng mga trabaho, mga nasa isip namin, mga worries namin, at hindi po namin kayo nauuna. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na oo nga, wala naman po kaming magagawa, Panginoon, na maayos kung hindi ka namin kasama. Hindi rin naman po namin alam ang gagawin namin, Lord, pag hindi niyo rin kami binigyan ng wisdom para paano gawin ang mga bagay-bagay. Kahit po yung lakas, Panginoon, ng mga gagawin namin, sa inyo pa rin po namin hihingin lahat. Lalo na po sa mga kagalingan ng mga mahal namin sa buhay. Hindi naman po, wala naman po kami talagang magagawa, Panginoon. Kayo lang po yung healer. Kaya po nananalangin kami. Humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa mga pagkukulang namin bilang mga anak niyo. Lalo na po sa aspeto ng panalangin. Forgive us, Father God. And Lord, hinihiling po namin, turuan niyo po kami, Lord, to truly pray to you and you alone. To put you first, Lord, sa mga schedules ng buhay namin, Panginoon. Patnubayan niyo po kami, Lord God, to discipline ourselves, Father God, to pray first before anything else, to talk to you, Lord God, one-on-one, heart to heart. Salamat po, Lord, sa pag-unawa niyo sa amin. Sa kahit anong takbo ng buhay namin, kayo pa rin ang umuunawa. We pray, Lord, change our schedules, Lord. Tulungan niyo po, Lord God. And help us, Lord, to have a true heart, Lord, that seeks you first before the day. Maraming salamat po, Lord. Kayo na po ang magpala sa aming lahat, sa mga nakikinig, Panginoon. Kilala ko man po o hindi, Lord God, sa mga makikinig na mensahe ito. May we have the true heart, Lord, to pray with all our hearts before anything else. Good morning, Father God. Thank you po. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. God stay to all po.